Magandang araw, magandang gabi sa ating inang bayan ng Pilipinas. Kamakailan nga po dito mga ludi, kababayan, na inaanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo, posibleng pagtakbo ng tatlong Duterte diyan po sa Senado. And of course, agad namang sinuplat, kinontra ito ni former President Digong Duterte. Kanyang pagbisita diyan po kasama itong kanyang bunsong anak, salukuyang mayor ngayon ng Davao City, Baste Duterte. Kanyang sinabi rito direct at sinupla itong Vice President. Kinumpirmang hindi tatakbo dahil ano naman daw ang gagawin nila diyan sa Senado. Ating pakinggan panoorin ang balitang ito mga kapatid. Bigla nang sinabi ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa bibig na mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing na wala siyang planong tumakbo ulit sa darating na eleksyon. Kasama ang anak ni si Davao City Mayor Baste Duterte, bumisita sa Tacloban City sa Leyte kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa idinaos na Maisog Rally, National Day of Protest ng kanyang mga taga-suporta. Ang maisog ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay matapang. Nagkomento rin si Duterte sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya kinonsulta ng anak bago nag-resign bilang kalihim ng DepEd. Kaugnay naman sa sinabi ni VP Sara, natatakbo siya at ang mga anak na sina Mayor Baste at Congressman Paulo sa pagkasenador, sinabi ng dating Pangulo na wag daw basta maniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Natanong din siya sa plano nila sa 2028 elections, pero ipagpapasa Diyos na lamang daw niya ito. Wala ka kainday, i-jam yung kanya na gusto. Wala naman pagbalabag yung mga tanong, ito si ano. Sagutin ka ng balabag niyan, hindi na ako bumalik ng politika. Saan ka nakikita ito magsabi, tatay, dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? Alam naman natin ang mindset ni former President Digong Duterte. Urong-sulong ang mindset dito pagdating sa politika or ang mind games nito ni former President Digong Duterte. Pagdating sa politika mga lodi, di natin na matatawaran at magaling ito kumuha dito ng mga tagahanga. Ang una dito talagang pumatok noong 2016, pumatok ito, urong-sulong ang kanyang ginagawa rito. Tatakbo, sabay bawi, hindi. Tatakbo, sabay bawi, pero kalaunan. Tumakbo, pero at that time, marami nang nahatak at nananabik ng mga kababayan nating mga Pilipino upang sumuporta kay Digong Duterte. Noong 2016, minahal siya dito ng todo. At dito nga, agad naman kinontra ang pahayag ni VP Sara Duterte. Direktang sinabi ni Digong, tinuldo ka na. Kinumpirma niya dito na hindi natatakbo ang tatlong Duterte diyan po sa Senado. Kung magkakataon kasi po mga kababayan, isa na yata ang Senado ngayon na magkakamag-anak na andyan, natambak. Mag-inang Villar, magkapatid na Cayetano, magkapatid na Ejercito. At dito, mukhang susunod pa yata ang mag-amang Duterte. Pero ika nga, sabi ni Digong, sa ngayon, mahirap ang paniwalaan dahil kilala natin si Digong. Urong-sulong yan pag nagsalita. Maaring sa ngayon, sinabi niyang hindi. Pero baka mamaya, pagdating sa 2025 election, pa rin niya yan. Tandaan natin, napakalakas pa rin ang impluwensya ngayon ng mga Duterte all over the Philippines. And of course, ang ating mga OFWs around the globe ay marami pa rin pong mga supporters itong former president. So maarit, magkakatotoo ang mag-amang Duterte sa Senado. Nako po. Pero talaga namang ating nasaksihan, itong si former president ay talaga namang mahina na po, matanda na. Pilit pa rin, ikinakabit ang kanyang pangalan at patatakbuhin diyan sa Senado. Pero si Digong na mismo ang nagsabi, kinumpirma na niya, kasama si Baste Duterte, diyan po sa Tacloban, nung siya ini-interview para sa Maisog Rally, kinumpirma na niyang hindi na siya tatakbo. Dahil ano na naman daw gagawin nila diyan ang mag-ama. Oo nga naman. Tama
tama na siguro. Dami nang magkakamag-anak sa Senado. Malayong malayo na ang imahe ng Senado ngayon at noon. Kayo na ang humusga, mga kababayan. Kung sakaling tatakbo pa rin si Digong sa kabila ng kanyang katandaan, hindi lang siya mismo, dadalhin niya pa ang kanyang 2 anak. Kayo na ang humusga. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.